Hoy, Ligaya, bakit parang hinahabol ka ng aswang? Gulat na tanong ng kaibigan niyang si Sol, ang kanyang SL secretary, nang makitang nagmamadali itong mag-impake sa opisina. Ngayon ko lang ulit nakita yung kombinasyon ng inis at galit sa pagmumukha mo simula nung nagka-cruise ang landas nyo ni Tisoy na traffic enforcer. Mahabang kwento, Sol. Ikaw na bahala dito, bro. Sagot ni Ligaya bago lumabas ng opisina na parang winning sa karera. Nagtaka naman si Sol. Anong meron dun? May nakain na naman kaya, yun na panis na balut? Tanong nito sa sarili. Kaya't nagpasya na lang itong tapusin ang sales report na iniwan ni Ligaya. Ma'am, kailangan niyo po ba ng driver para mailabas yung kotse niyo sa parking? Bati sa kanya ng gwardya. Asan susi ng sasakyan ko? Dali, striktang sabi ni Ligaya, sabay lahad ng kamay. Agad namang kinuha ng gwardya ang susi at nagbigay galang. Kahit nakapump si Ligaya, halos liparin niya ang daan papunta sa parking lot. Tumawag kasi ang kanyang ama habang siya ay abala sa kanyang bautike sa may Greenbelt. Ang saya-saya niya pa naman dahil dumarami ang mga kliyente na gustong mag-invest sa kanyang fashion line. Pero nawala ang ngiti nang marinig ang mga paratang ng kanyang ama. Ang sabi, buntis daw siya at hindi pa nanagutan ng kanyang boyfriend. At hindi lang yon, nagpa-abort pa daw siya dahil iniwan siya at ipinagpalit sa iba. Diyos ko! Ano ba tong drama na to? Parang teleserye sa hapon, bulong ni Ligaya sa sarili. Napatawa na lang siya na mapakla, dahil naniniwala agad ang kanyang ama sa mga kwento. Berhen pa nga siya kay Emman, kahit mahal na mahal niya ito. Hindi niya basta-basta isusuko ang kanyang pagkababae, para lang sa lalaki. Talaga namang bulag sa pag-ibig ang kanyang ama, kaya't lahat ng sabihin ng kanyang madrasta ay paniniwalaan agad. Handa na sana niyang itodo ang takbo ng kanyang kotse, nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan ni Emman, sinagot niya agad. Baby, bati niya. Hey, babe. Kain tayo lunch. Triat ko, masiglang bati ni Emman sa kabilang linya. Hindi ako sure, baby, sagot niya. Hindi niya pinahalata ang inis, para hindi mag-alala si Emman. Oy, nagbukas na yung restaurant ni Tita Ising. Inimbitahan niya tayo sa ribbon cutting mamaya. Free ka ba? Susunduin kita after an hour. May tinatapos lang akong trabaho, sagot ni Ligaya. Napabuntong hininga siya. Matagal na siyang inimbitahan ni Tita Ising, ang nagpalaki kay Emman, na huwag siyang mawawala sa araw ng pagbubukas ng restaurant. Sayang naman, mukhang hindi na naman niya matutupad. Sorry, baby, hindi talaga ako pwede. Kailangan kong ayusin tong importanteng bagay. Baka lumalapay. Sorry talaga. Okay lang. Sasabihan ko na lang si Tita Ising, sagot ni Emman. Ramdam ni Ligaya ang disappointment sa tono nito. Gustuhin man niya, kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan. Lintek na madrasta to, bulong niya. Sorry ulit, babe. Bawi tayo kay Tita Ising. I love you. Okay lang. I love you too. Binaba na niya ang tawag at itinodo ang takbo ng kanyang kotse. Halos makipagpatintero siya sa mga jeepney para lang makarating agad sa bahay. Ilang minuto lang, narating niya ang kanilang mansyon sa Ayala Alabang. Nagpark siya ng mabilis. Malakas niyang isinara ang pinto, kaya't napatingin sa kanya ang lahat ng tao sa sala. May ngisi sa kanyang labi, pumalakpak siya habang umiiling-iling. Kitang-kita niya ang pagkadisgusto sa mukha ng kanyang madrasta. Bravo! Ang galing mong gumawa ng kwento, Madam Impacta. Pwede kang mag-audition sa Maalaala Mo kaya. Bravo, Virgie! Puno ng sarkasmo niyang sabi. Tumigil siya sa harap ng mga ito. Taas no at hindi nagpapakita ng tako. Malakas na hinimas ni Don Romy ang kanyang baba. Hindi niya gusto ang pagiging bastos ng kanyang anak. Hindi kita pinalaking ganyan, Ligaya. Hindi kay Virgie nanggagaling ang mga kwento. Mabait siyang tao, kaya't wala kang karapatang bastusin siya sa bahay ko. Humingi ka ng tawad ngayon din sa Tita Virgie mo. Dumagundong ang boses ni Don Romy, pero hindi natinag si Ligaya. Never akong magsusorry sa kanya. Akala ko matalino ka, Dad. Pero nagiging sabaw ka kapag iyang asawa mo na ang bumubulong. Kampo na ni Satanas yan. Paniwalang paniwala ka diyan. Shame on you, Dad. Ama kita, pero mali na ang mga desisyon mo. Una, hindi ka man lang nagsabi sa amin ni Kuya Junjun na papalitan mo agad si Mommy after 1 month. How could you? Wala kang kwenta. You're an a-hole, Dad. Matagal na niyang kinikimkim ang galit sa ama. Napatawa siya nang makita ang gulat sa mukha nito. Gulat ka, no? Akala mo hindi ko alam. Wayay. Alam na namin na niloloko mo si Mommy noon pa. Bastos kang bata ka, sigaw ni Virgie.
Kumapit ito sa braso ng asawa. Nakita mo na kung gaano kabastos yang anak mo. Kung itakwil mo yan, may matatakbuhan dahil may negosyo siyang pinapatakbo. Sabi nito na may ngisi sa labi. Tumayo si Don Romy at tinitigan si Ligaya. Hindi mo na kailangang itakwil ako. Dad, ang kapal ng mukha nyo. Baka nakakalimutan nyo na ang bautike. Inamana na sa akin ni Mumi. Nasa akin ang kapangyarihan, sabi ni Ligaya, diin bawat salita. Gulat na gulat si Virgie. Hindi niya inaasahang mapupunta kay Ligaya ang negosyo, dahil malaki ang shares ng kanilang ama. Pero hindi niya alam na binawi ni Don Romy ang shares, para iligtas ang kanyang kumpanya. Inggit ka siguro, dahil kaya kong gumawa ng pangalan, kahit walang lalaki sa buhay. Inaasahan mo bang mapupunta sa'yo ang negosyo ng Mumi ko? Sorry na lang, pero hindi mangyayari yun. Tiningnan niya ang kanyang ama. Aalis na ako, Dad. Sana hindi ka iwan ni Virgie kapag bumagsak na ang kumpanya mo. Hindi siya nagpakita ng kahit anong kahinaan sa mga kasambahay. Nagpaalam siya sa mga ito at nag-impake. Umalis siya sa mansyon na bitbit ang kanyang mga gamit at alaala ng kanyang ina. Pagkasakay niya sa kotse, halos liparin niya ito. Pupunta siya sa bahay ng kanyang kuya. Bigla siyang nagpreno. May tumawid. Punyeta, bulong niya. Lumabas siya ng kotse. Hindi kita nabangga. Ni hindi ka nga dumikit sa kotse ko, sabi niya sa lalaki. Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Mukhang masama ang balak. Maskulado ang lalaki at puno ng tattoo. Problema mo, tanong niya. Biglang naglabas ng kutsilyo ang lalaki. Mabilis siyang sumipa at natumba ang lalaki. Sinipa niya ang kutsilyo at inapakan ang paa ng lalaki. Aray, sigaw nito. Kinuha niya ang cellphone at tumawag ng pulis. Mali ka ng biniktima, tol. Buti na lang at ako napili mo. Matagal na rin akong hindi nakikipagbugbugan. Dito ko na rin nailabas ang galit ko, sabi niya sabay pitik sa tenga ng lalaki. Masyado mo akong minaliit ha. Dumating ang mga pulis. Pinagpag niya ang kanyang kamay at sumakay sa kotse. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kanyang kuya. Oh, Ligaya, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Huwag mong sabihing nag-away kayo ng boyfriend mong pogi. Tanong ni Junjun nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nice to see you too, kuya, sagot niya sabay pasok sa bahay. Iniwan niya ang mga maleta sa sala at umakyat sa kwarto. Ligaya. Wait, pigil ni Junjun. Gusto na niyang humiga sa kama nang makita ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Takip ang kanyang mukha. Abay ang lalaki, tarang Adonis. Walong pandesal sa tiyan, makinis ang bala. Parang umakyat lahat ng dugo niya sa mukha. Hoy! Hindi ka ba marunong kumatok? Sabi ng lalaki. Mabilis na kumuha ng tuwalya si Isko at itinakip sa kanyang katawan. Ako pa sinisisi mo. Dapat nag-lock ka ng pinto. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa bahay ng kuya ko? Huwag mong sabihing may relasyon kayo ha. Sunod-sunod niyang sabi. What? Gulat na sabi ni Isko. Grabe ka naman, miss. Sa gwapo kong to, mapagkakamalan pa akong bakla. Ligaya, kanina pa kitang pinipigilan, sabi ni Junjun. Si Isko yan, kaibigan ko. Lasing na lasing kagabi, kaya dito ko na pinatuloy. Hindi yan bakla. Diyan ka muna sa sala. Pagkatapos magbihis, sinulyapan ni Isko si Ligaya. Okay lang. Medyo nainis lang ako sa paratang niya. Oh, tutuloy ka ba sa bus na strip mo? Tanong ni Isko kay Junjun. Importante, yun eh. Isko, bantayan mo muna si Ligaya. May nangyari kasi sa mansyon. Hindi naman pupunta sa akin, yan kung walang problema. Ingatan mo yan ha. Isa pa, yung boyfriend noon, wala akong tiwala dun eh. Subukan mong kumbinsihin si Ligaya na hiwalayan yung hambog na yun. Sage, sagot ni Isko. Sa sala, abala si Ligaya sa kanyang cellphone. Ang tumitikim, sabi ni Isko. Napabuntong hininga si Ligaya at tumingin kay Isko. May kailangan ka. Humalukip-kip si Isko. Hindi ba dapat humingi ka ng sorry dahil sa pamboboso mo? Sabi niya. Napakunot noo si Ligaya. Excuse me. Ito na ang simula ng mas maraming kaguluhan sa buhay ni Ligaya. Abay magiging interesting ito. Ano? At bakit ko naman gagawin yon? Kasalanan mo kaya nakita ko yung ano mo. Hindi ka marunong mag-lock ng pinto. Kung sana nag-lock ka, di sana hindi ko nakita yang saba mo. Palatak niya pinamiwangan pa ito. Saba, kunot noong pagtataka ni Grayson. Saba, anya at tumayo sa kakinuha ang bag sa tabi. Alice, naalibadbaran ako sayo, tinabig niya ito at sa kanilagpasan. Hindi naman si Grayson makapaniwala na inihalin tulad ng dalaga ang sa kanya, sa saging na saba. Nahilot niya bigla ang sentido.
Mukhang sasakit ang ulo niya sa dalagang kailangan niyang bantayan, hanggang sa makabalik ang kaibigan. Tumunog ang cellphone niyang hawak, kaya nabaling doon ang atensyon niya. Grandma, tamad niyang bungad matapos sagutin ang tawag. Kailan ka ba uwi rito, apo? Abay pabalik-balik na lang dito si Eunice. Panay ang iyak. Harapin mo naman yung tao, apo, at kawawa naman. Kung ano man ang pinag-awayan nyo, ay pag-usapan nyo na lang. Huwag mo namang sayangin ang 4 na taon ninyo, anang doon niya. Marahas siyang bumuga ng hangin matapos, yung marinig mula sa abuela. Hindi kasi nito alam na natuklasan niya, nang hindi sinasadya ang panloloko sa kanya ng babaeng inibig ng halos sa loob ng 4 na taon. Handa niya na sanang hingin ang kamay nito, mabutit nalaman niya nang hindi na siya iputan pa sa ulo. Once na maging legal sila, hindi ko na ho gustong makita pang babae niyan, Grandma. She's the one who ruined everything. Nakahanda na sanang lahat handa na akong pakasalan siya. Pero nahuli ko siya kasama ang lalaki niya. Gumagawa ng milagro sa parking pa mismo ng kumpanya niyo. Minahal ko siya ng tunay, pero ito lang ang isusukli niya. Hindi ko siya mapapatawad sa panlolokong ginawa niya sa akin, Grandma. Niloko niya lang ako, matigas at puno ng galit niyang sambi. Rinig niya ang pagsinghap ng abuela. Walang saysayang paglihis ng taong siya, na lamang na natitira sa kanya. I'm so sorry, Grandma, pero hindi ko pa gustong bumalik ng US. Hayaan niyo na muna ako dito sa Pilipinas. Mas tahimik ako rito Isa pa, may business proposal sa akin ang kaibigan ko at plano ko na yung tanggapin, dagdag niya. I understand, Iho. Pasensya ka na ha, hindi ko alam na ganito pala ang ginawa sa ni Eunice. Kay ganda pa naman ang pakikitungo ko sa kanya. Wala na siyang hahanapin pa sayo. Siguro hindi talaga siya ang nararapat na babae para sayo. O siya siget mag-iingat ka sana diyan. Tawag-tawag mo lang ako kapag wala kang trabaho ha. Miss na kita, Grayson apo, malambing na sambit ng kanyang abuela. Maliis siyang ngumiti. I will. Inumin niyo po ang mga vitamins at gamot niyo ng tama sa oras. Okay. I have to hang up na, Grandma. Mag-ingat din kayo diyan. Bae, I love you. Ibinulsa niya ang cellphone saka nagtungo sa kusina. Tahimik niya lang na pinagmamasdan ang dalagang kumakain sa komedor. Ang kaso ay hindi niya matagalan ang klase ng pagkakaupo nito. Nakataas kasi ang isang paa ni Candy sa upuan, habang ang siko nito'y nakapatong naman sa tuhod. Sarap na sarap sa pagkain habang nakakamay. Kababae mong tao, ganyan ka kung maupo. Isipin ko nang inaakit mo ako. Napapahalukip-kip na saad ni Gron ang sumandal sa peder ng dining area. Tumaas ang isang sulok ng labi at kilay ni Candice. Ang dapat na isusubo niya ay ibinalik niya sa plato, sa kasinulyapan ang simpatikong lalaki. Para sa kanya, isipin ko rin na nagpapapansin ka, dahil yung nakagawian ko na simula pa pagkabata pinupuna mo pa. Pwede bang mind your own business? Pwede ba, mataray niyang sabi. I just thought na sopistikada ka. Alam ang table manners. Kaso sa nakikita ko, mukhang nevermind, ngising ani Grayson sa kanilisan ang nakapamulsang komedor. Abat lokong to Pakialam mo ba kung ganito ako? Yan ngang saging laki lang ng saba, pinakialaman ko ba? Palatak niyang ikinahon ni Grayson. Napalunok siya't nagsisi sa sinabi. Patay, mahina niyang sabi nang humarap si Grayson, at humakbang pabalik sa loob ng dining. What did you just say? Madilim ang mukhang ani ni Grayson. Saktong huminto siya sa nakaupong dalaga. Ipinatong niya sa mesa ang isang kamay at mas inilapit pa ang sarili. Partikular ang mukha kay Candice. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Candelaria El Zamora. Baka magsisi ka kapag pinasubok ko ito sayo. Hindi ka kayaning hawakan ang isang kamay mo lang itong minamaliit mo. Bakit hindi natin subukan ngayon nang masubukan mo ang sabang sinasabi mo? Bulong niya sa mismong tenga ni Candice nang ilapit niya ang bibig sa gilid ng mukha nito. Nagtayuan naman ang balahibo ni Candice. Binalot siya ng kaba. Ngunit kahit na kinakabahan ay sinikap niya pa rin itulak palayo sa kanya si Grayson. Bastos ka. Umalis ka na nga rito. Tapang-tapang ang taboy niya kay Grayson. Ang kaso ay ngumisi lang ito at hindi man lang nagpatinag. Nagpabigat ito kaya't walang nagawa ang panunulak niya. Scared like a teeny little cat. Ginulo ni Gron ang buhok ni Candice bago dito lumayo. He smiled nautili nang mamula ang buong mukha ng dalaga. Ngunit maya-maya biglang sumeryoso. Ibaba mo yung paa mo, ang sagwa. Kahit pa makinis at porselana ang kutis mo. Mabuti sana kung napapailalim ng cycling man lang yung suot mo. Denim skirt and by the way, I don't like how you dress, masyadong liberated, hindi sa'yo bagay. Sayang yung maamo mong mukha kung liberated kang mananamit, dagdag niya bago ipagpatuloy ang naudlot na paglisan sa dining.
At sino ka naman para pakialaman ako? Buwisit na lalaki, masyado kang pakialamero. Sino ngayon ang namboboso sa ating dalawa ha? Yung sa akin hindi ko sinasadya, yon, pero yung sayo sinadya mo. Gigil na gigil si Candice. Ngayon lang siya, nakaramdam ng pagkapahiya, at ngayon lang pinunan ng isang lalaki. Sanay siyang pinupuri, kaya't hindi niya matanggap ang lahat ng tinura ni Grayson. Matatalim ang mga matang sinundan niyang papalayong si Grayson. Tumayo siya't kinuhang pinagkainan saka, yun nilagay sa lababo. Imbis na magpahinga, dapat ay may nabuti niya na lang. Pumuunta siya sa kanyang butik. May mangilang-ilang customer siyang nadaanan ng diretso, siyang tumuloy sa kanyang opisina. May nangyari ba? Simbakol ang mukha mo, nag-away na naman ba kayo ng nobyo mo? Tanong kaagad ni Sofia sa kanya, nalabas dito si Enzo. Walang pag-aaway na naganap, that man. Naiinis ako sa kanya, mas lalo niya lang sinira yung araw ko, anya. Naiintriga tuloy na naupo sa client's chair si Sofia. Anong ibig mong sabihin at sinong lalaki yon? Kuryoso tanong nito sa kanya. Naibaba niya ang nilalarong ballpen, saka humalukip-kip ng sumandal sa swivel chair. He's Grayson Aragon, business partner sila ni Kuya. They're both business too, kaya nandun siya sa bahay ni Kuya Clarence and guess what nakita ko ang hindi ko pa dapat makita histing galit na galit yon pinaratangan niya akong ng boboso, hindi ko sinasad na makita ang ano niya, and it's his fault. Dahil hindi siya marunong mag-lock ng pintuan umiwas na nga ako, ang kaso sumunod ba siya, at pinakilaman ang estilo ng pananamit ko ay konsumido kwento niya, so nasagasaan yung pride at ego kaya nag-aalboroto ka, mahinang usal ni Sofia na. Pagtatanggol niya na sana ang sarili na mag-vibrate ang cellphone. Kinuha niya yun at sinipat. Otomatikong nagsalubong ang kilay niya na makita ang mga larawan ng nobyo na merong katabing babae. Kapwa walang saplot ang dalawa. Nanginig ang kamay niya sa galit ng sunod na buksan ang mahal na video clip ng nobyo niyang si Enzo at ng babaeng kaniig nito. Hindi niya nakayanan ang pinanonood, kaya't naibagsak niya. Yun sa lamesa na ikinagulat naman ni Bullshit. So niloloko niya ako, ano yun kanina acting or gumaganti siya? Dahil lang sa hindi ko siya napagbigyan sa lunch date na gusto niya, nakuyom niya ang kamao. Mabilis namang kinuha ni Sofia ang cellphone niya, upang alamin doon ang dahilan ng puot na bumalatay sa kanyang magandang mukha, natutop na lang nito ang bibig na makitang mga nasa larawan, nagngitngi siya sa galit ng lisanin ng opisina. Hoy Candelaria! Sandali naman, mabilis na sumunod si Sofia sa kanya nang basta na lang siyang umalis, halos takbuhin niya ng entrance. Seryoso ba susugod ka ibababa mo ng hustong sarili mo, para sa mga walang kwentang tao na yon hingal kalabaw na tanong ni Sofia nang sa wakas, ay maabutan siya. Hindi siya sumagot tumasok siya sa sariling sasakyan na makarating sa parking sumunod naman kaagad si Sofia. Kahit na hindi pinaunlakan ni Candice. I don't care about MY Pride ang gusto kay makalbo ko silang parehas baka sa iba ko maibaling ang galit ko ngayon kapag hindi ko sila nakalbo ang babae niya. Sagot niya't binuhay ang makina ng sasakyan. Saka iyon pinaharurot na Papa of the Cross na lamang si Sofia sa bilis niyang magpatakbo. Diyos mio bisa man loloko mong nobyo, tayo pupunta hindi sa impyerno, asaad ni Sofia na mahigpit ang pagkakakapit sa seatbelt ng sasakyan. Correction, X na lang, pagtatama niya. Rumolyo pa ang mga mata niya sa hangin. X na kong X, pero Diyos ko naman. Baka mamatay akong virgin sa'yo. Ang bilis mong magpatakbo Namamawis sa sambit pa ni Sofia. I won't let that happen. Kinindatan niya ito, bago isagad ang bilisang sasakyan. At makalipas pa ang halos kalahating minuto, ay tuluyan nilang narating ang apartment ni Stefan. May merong access doon si Dulce, kaya't madali lang silang makapasok. Surprise! So, ito pala ang lunch na tinutukoy mo. May I ask kung nabusog ka? Matalim ang mga tinging ipinukol niya sa dalawa. Gulantang naman ng mga ito sa biglaang pagsulpot nila ng kaibigan. Nakuyom niya ang kamao ng makitang manipis, at halos kinulang na suot ng babaeng kalong-kalong ni Enzo. Gumuhit ang takot sa mga mata nito nang makilala siya. Relax, girl dahil wala naman akong planong padapuin ang mga kamay ko sa maruming kagaya mo, anya. Napatingin naman sa kanyang kaibigan ang akala kasi nito ay gagawa siya ng eksena, kung sa bagay ito man, ay mas pipiliing hindi madapuan ang malinis na kamay sa maruming katawan ng babae. Bebe, mabilis na inilayo ni Stefan ang babae sa kanya. Let me explain, akma sana itong lal ng tignan niya na masama. Explain your ass. Singhal niya rito. Nakakadiri kayo. Huwag kayong mag-alala, dahil alis na rin naman ako. Inalam ko lang talaga kung totoo nga bang niloloko mo lang ako, Stefan. Oh, and by the way, we're done. Lastly, wala ka ng asahang investment mula sa akin. Adios tanga.
Kinawayan niya ang dalawa bago tumalikod. Patulak ni namang pinaalis ni Stefan ang babae, upang sanay sundan si Dulce nang harangan siya ni Sofia. Op. Saan ka pupunta? Diyan ka lang, hindi mo na pwedeng sundan pang best friend ko. Pigil dito ni Sofia. Kapal din ang apog mo Dagdag pa nito. Pwede ba, Sofia? Tumabi ka, huwag kang makikialam kung hindi may kalalagyan ka. Pikong ani ni Enzo ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Aba, ako pa talagang takot mo Pinili mong lokohin ang kaibigan ko. Hindi ka na kontento sa kanya, tapos ngayon, para kang asong ulol na hahabol-habol. Subukan mong sumunod, ikaw ang may kalalagyan. Kilala mo si Dulce, kapag nagalik hindi kanya kakaawaan. Malamig na saad ni Sofia. Gusto pa sanang sumunod ni Enzo. Ngunit dahil sa babaeng kaniig na yumakap sa kanyang biwang, ay hindi na niya nagawa pang humabol kay Dulce. Ako na ang magmamaniho. Usog, mahinahong ani ni Sofia ng idukdokto, at tahimik na ibinaling ang tingin sa labas ng kotse. Ngunit bago patakbuhin yon ay tinawagan muna ni Sofia ang manager ng Candelaria clothing line, upang ihabilin dito ang lahat. Dahil sigurado ni Sofia na hindi sila makakabalik pa sa bar. Ang destinasyon nila ngayon, kahit hindi sabihin sa kanya ni Dulce. Tequila please, ani Sofia sa bartender na makarating sa Ocean Club. Mas pinili nilang sa counter nilang maupo, dahil wala na silang makitang bakanteng upuan. Dahan-dahan lang sa pag-inom paalala sa kanya ni Sofia nang ibigay na ng bartender ang in-order nito, ngunit naging bingi si Dulce panay ang tungga niya hanggang sa malango. Walang kwentang lalaking yon. Nasa akin na ang lahat ng hahanapin mo sa isang babae. Nagawa pa akong lokohin. Hindi ba niya mahintay na maging mag-asawa kami, kaya siya nagpapakasasa sa iba? I just valued my purity most. Hindi ba niya matatanggap yon? Sira ulong yon, napakawalang hiya. It's his lost. Kalilimutan kong sira ulong yon, I swear. Tumatahip ang dibdib niya, habang sinasabi, yon puot na puot sa lalaking inakalang makakasama hanggang siya'y tumanda. Ayaw niya sanang umiyak ngunit taksil ang kanyang mga luha. Essay, niyakap siya nito, habang hinahagod ang likod. Sabihin mo nga sa akin, Sofia. May mali pa sa akin. Wala. Walang mali sa'yo, hindi lang talaga siya marunong makontento. You're beautiful, smart, and talented. Nasa sayo nang ang lahat. Maraming iba diyan. Huwag mong pag-aaksayahan ng luha ang walang hiyang lalaki na yon. I know it hurts pero mawawala din yan. I'm here, hindi kita iwanan okay. Hinagod pa nito ang likod niya. Nanatili sila sa ganong posisyon, hanggang sa tumugtog ang maharot na musika. Tumayo si Dulce na sinundan naman ni Sofia. Lasing na si Dulce, habang si Sofia naman may konting tama lang. Sumabay sa maharot na tugtog si Dulce na alarma naman si Sofia. Dahil sa mga lalaking panay ang lapit sa kaibigan niya, kaya't no choice, kung hindi tawagan na ang kapatid nito ang kaso ay kaalis lang umano nito ng bansa, kaya't ang kaibigan na lang umano nitong pupunta, upang sunduin ang kapatid. Get your hands off her you a-hole. Nagbabanta ang malamig na boses ng bruskong binata, nakapapasok lang sa Ocean Club na yon. Inis namang nilingon ng lalaki si Grayson. Sino ka naman? Napipikatanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot basta niya nalang hinila si Dulce na langung-languna ng alak, at parang isang sakong bigas na binuhat at inilagay sa kaliwa niyang balikat. Abti loko ko, hindi na nito na ituloy pa ang protesta, at ang pag-ambana na malakas niya itong sinipa sa tuhod at sa sikmura. Sumalampak ito sa kumpol na taong nagsasayaw, kaya't nagkagulo bigla mabilis namang lumapit si Sofia, na ngayoy nakakahinga na ng maluwag, dahil sa wakas ay meron ng sundo ang kaibigan. I'll take her home, sasabay ka ba? Formal na tanong ni Grayson sa kaibigan ng buhat-buhat na dalaga. Hindi na, yung sasakyan na lang ni Dulce ang gagamitin ko, nang hindi na yun maiwan pa rito. Ikaw nang bahala sa best friend ko Broken yan kaya huwag mo ng sermon ng Kiming Bill nito, bago magpaalam. Tango lamang ang naging tugon ni Grayson. Umungol naman si Candy ng sawak kasay makalabas sila at makarating sa parking ng club. Dahan-dahan itong ibinaba ni Grayson at isinandal sa pintuan ng sasakyan. Kababaeng tao ang lakas-lakas uminom, hindi mo pwedeng gawing excuse ang pagkasawi mo sinisira mong kalusugan mo. Dahil diyan sa pinagagagawa mo, mahinang seremonya, sa dalagang namumunggay ang mga mata ang pangit mo at sino ka naman para pakialaman ako tatay ba kita kuya ko nga hindi ako. Inakikialaman tapos ikaw manging kalasing na litanya niya umayo siya ng tayo, at tinabig si Grayson na iiling na lang tuloy ang lalaki. Hoy kayo mga pangit kayo, bakit hindi kayo maghanap ng motel, dito pa talaga kayo sa parking gumagawa na milagrong papangit nyo ikaw din. Pangit ka pinagduduldulan ang papangit nyo pangit kayong lahat animoy bata nitong sabi, habang isa-isang dinuduro ang tatlo,
"Apat mga bingi ba kayo?" Sabi ko, "Mag-check-in kayo sa motel, huwag kayo dito mga leche." Pagpapatuloy niya pa, nahilot na lang ni Grayson ang sentido, nilingon niya ang dalawang nasa sulok. "Ay, apologies, lasing lang kasi ang babaeng toto, kaya't kung ano-anong sinasabi, hinging paumanhin niya sa mga ito, iuwi mo na yan kung lasing na istorbo doon." Nanga tayo sa kotse mo, inis na uran ng babae, "Abbat akma sana nitong tatalakan ng dalawa ng takpa niya ang matabil nitong bibig. Hay pasaway ka talaga, halika na nga." Binuhat niya ito, at ipinasok na sa loob ng sasakyan. "Ang kulit mo, mag-behave ka. Kung hindi pa tatahimikin kita sa sarili kong pamamaraan." Banta niya ng kabitan ng seatbelt ang dalaga, bubuhayin niya palang sana ang makina nang alisin nito ang seatbelt, at akmang lalabas. "Candelaria, pigil niya rito," at salubong naman ang kilay nito nang lingunin siya. "Gusto ko pang uminom." Makulit nitong sabi. "Hindi na pwede, iuwi na kita." "Maa-otoridad niyang sabi." Umangil naman ang dalaga, kaya't upang matahimik na ito, ay pangahas niyang sinakop ang labi nito ngayo. Nagpapadala sa kanya, "I warned you." Pero hindi ka nakinig. Pinitik niya ang noon nito ng pakawalan na matamis at malambot nitong mga labi. Kailangan niyang pakawalan na mas maaga ang labi ng dalaga, dahil baka makagawa siya ng bagay na baka pagsisihan niya sa huli. Hindi siya ang klase ng lalaking nananamantala. Malaki ang respeto niya sa mga babae. Ikinabit niya ang tinanggal na seatbelt ng dalaga, bago tuluyang pasibatin ang sasakyan. Nang makarating sila sa bahay ni Clarence, ay tulog na si Candice. Wala sa sariling napangiti siya na mapagmasdan na maamong mukha nito. Kay sarap nitong pagmasdan, hindi nakakasawa ang payapa ng tulog nito. Tila ba may sariling pag-iisip ang kanyang kamay na humaplos sa pisngi nito, at tila ba parang may bumubulong sa kanya at sinasabi na hagkan onong muli, hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili na hinahagkan ng labi nitong pinabikan niya sa napakaiksing panahon. Umungol to at kumapit sa lig niya. Hindi niya na kaya pang pigilan ang sarili. Tinupok na siya ng apoy, kaya't hinayaan niyang magtagumpay ang ninanais ng katawan. Saglit niyang iniwan ang labi nito. Lumabas siya't umikot upang kunin ang dalaga. Maingat niya itong binuhat at papasok, hanggang sa makarating sa inuupang kwarto. "Tell me to stop." Paus niyang sabi na maingit na maihiga ang dalaga sa kama. Namumungay ang mga mata nito, at ganun din naman ang sa kanya. Wala ni isang salita ang lumabas sa labi nito. Umiling lang ito, kasunod na'y ang pagkabig sa batok niya. "They kiss like there's no tomorrow." Hindi na ni Candice alam kung saan ipupwesto ang ulo. Pabaling-baling siya, habang nakasabuno sa malambot nitong buhok. Ilang segundo pa, ay tuluyan siyang sumabog. Nanginginig ang katawan niya sa labis na kilpilit pang inilalayo ang lalaking nguni. Matigas ang hudyo. Sinimot nito ang lahat ng kanya, bago bumangon, upang magtanggal ng saplot. "Sorry." Mahina niyang bulong nang simulang pasukin ang masikip nitong lagusan. Bumaon ng kuko nito sa kanyang likod, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit, dahil nangingibabaw ang sarap. Saglit pa siyang huminto na mapaigo. Pinawin niyang luhang pumatak, at akmasa nang aalis nang pigilan siya ng dalaga. "Let's do it, Grayson." Anang paos na boses ng dalaga. Hinaplos niya saglit ang mukha nito, bago umulos sa unay. Naging marahan, ngunit ngang tumagal ay naging mapangahas. Hindi sila huminto, hanggat walang nagsasabi ng tama na tumigil lang sila. Nang tuluyang maubos na ang lakas kinaumagahan, ay wala na ang dalaga sa tabi niya na magising. Ang angang pulang mansya, sa kubrekama na lang ang natira. Napangiti na lang siya na maalala ang nangyari sa kanila ng dalaga kagabi. It was a great night, at ang nangyari para sa kanya ay hindi lamang basta init ng katawan. May iba pa na hindi niya mapapangalanan. Sa ngayon bumangon siya, pumasok ng banyo. Doon ay sinigurado niyang mabangong-mabango. Excited pa siyang lumabas at nagtungo ng kusina. Nalibot niya pa ang palibot ng bahay ngunit wala ng Candice doon. Umalis ba siya kaagad? Tanong niya sa sarili. Napabuga na lang siya ng hangin na maglaro sa isipan ng posibilidad na baka iniisip nito na isa lamang na one-night stand na nangyari sa kanila kagabi. Sinubukan niya na lang munang alisin sa isipan ng dalaga upang matapos ang mga dapat tapusin sa trabaho. Minabuti niya na ring umalis na sa bahay ni Clarence, dahil wala naman na doon ang inihabilin ng kaibigan. Pero bago siya umalis ay hiningi niya ang address pati na ang number ni Candice nang maging madali para sa kanyang mabantayan. At makita pa rin to. Isang araw na rin ang lumipas, ngunit tuliro pa rin si Candice. Naglalaro pa rin kasi sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Grayson noong nakaraang gabi. Ang dali niyang naisuko ang sarili dito. Samantalang kay Stefan ay hindi niya magawang ibigay ang sarili. At ang nangyaring yun sa kanila ay paulit-ulit na nagpapainit sa kanya. Niyang pakiramdam tuloy ay wala sa loob siyang napahagal pakroon ang ginawang pananalasa ng lalaking yun sa kanya. Ang malambot at mainit nitong mga labi pati na ang mabangong hiningan nito. Wala sa sariling napapikit siya. There was something inside her na bigla na lang nabuhay. Ang kakaibang init na nanunulay sa buo niyang katawan. Maisip pa lamang ang ginawa ng lalaki sa kanya ay nagpapawala na sa kanyang sarili. She feels hot just by thinking about that man kissing her passionately. Something that never happened to her before. Kahit sa dating kasintahan niyang si Stefan, ay hindi nangyari ang ganoong pakiramdam. Yung parang darang na darang siya, at parang uhaw na uhaw.
Ipong handang magpaubaya anumang oras nitong hilingin ang bagay na yon sa kanya. Napatingin siya sa pagitan ng mga binti niya. Bukod sa masakit niyang mga hita at binti, masakit rin ang nasa pagitan niyang yon. Hindi ba naman kayo nagpahingay? Malamang sa sakit nga talaga yan. Sermon ng isang bahagi ng kanyang isipan. Namula siya. Bakit ba parang naging mahalay naman ngayon ang isipan niya? Hindi ba dapat ay problemado siya ngayon? Dahil kahit isang anggulo tignan, ay mali ang magpaangkin siya sa hindi niya asawa. Hindi mo kailangang makonsensya sa ginawa mo. Wala ka namang nobyo. No, maling-mali ka sa ginawa mong pagsuko sa kanya, lalo't wala naman kayo. Hindi, tama na. Mabilis siyang napatayo, dahil sa pagtatalo niya ng isipan niya, ngunit mabilis rin siyang napaupo nang kumirot ang balakang niya, pati na ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Kung may makakakita sa kanya sa mga sandaling, yun ay naiisipin na sisiraan na siya ng bait. Kaya bago pa mangyari, yun ay lumabas siya sa kanyang opisina. Maigi pa na aliwin niya ang sarili sa magagandang damit, bags at sapatos na nakapalibot sa kanya. Kahit nananakit ang kanyang katawan, mas mainam naman na may ginagawa siya. At least hindi puro kamunduhan ang tumatakbo sa isipan niya. Matulin pang lumipas sa mga araw, hindi na ni Candice nakikita si Grayson ngunit palagi naman itong nagpapaabot ng iba't ibang uri ng bulaklak. Aminin man niya o hindi ay nasasabik ang puso niya sa tuwing magpapadala ito ng mga regalo, kahit wala namang okasyon. Ramdam niyang espesyal siya sa lalaki ngunit minsan, ay hindi niya mapigilang hindi magtampo, dahil sa hindi ito nagpapakita. Palagi nitong sinasabi sa sulat na babalik kapag natapos ang trabaho, na naiwan nito sa kinalakihang bansa. Simbakol na naman yang mukha mo. Ano bang dahilan yan? Kunot noong lumapit sa kanyang kapatid. Kasalukuyan siyang nakahiga sa kama at tamad na tamad. Nawalan ng plano na pumasok sa butik na pagmamay-ari. Ngayon lang nangyaring tinamad siya ng husto. Parang gusto niya lang na nakadikit ang likod sa malumot niyang kama. Kuya, nag-crave ako sa santol. Meron ba nun ngayon? Season ba ng prutas na yun ngayon? Bili mo ako nun, kuya, please. Para bang batang request niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Clarence. Takang-taka sa mga ikinikilos niya. Hindi pa panahon ng santol ngayon, Oktubre pa lang. June to July ang buwan ng paglabas nila. Ano ka ba? Naglilihi. Nakuha mong humingi ng santol, niwiwi ka nitong ikinatahimik niya. Kinuha niya ang cellphone at doon ay tinignan ng petsa na dapat ay dalaw niya. Kaso ay ilang linggo na siyang delay. Lihim siyang napalunok na maalalang nangyari sa kanila ng kaibigan nito. Hindi imposibleng magkaroon ng supling sa sinapupunan niya, lalo't walang pag-iingat ng gabing pinagsaluhan nila ng paulit-ulit. Kwan, siguro nangangasim lang ako saka imposibleng makabuntis ako eh. Wala na kami ni Stefan at saka wala namang nangyari sa amin. Pinagpapawisan siya na malapot habang sinasabi yon. Kumbinsido namang tumango sa kanyang kapatid, kaya't doon lang siya, nakahinga na maluwag. Samantala, tutok na tutok ang atensyon ni Grayson sa tambak ng mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mahabang lamesa. Marami kasing natambak na trabaho, para sa kanya ni hindi yun maubos-ubos. Nagdo-double time na lang siya, upang madaling matapos ang trabaho. Atat na kasi siyang umuwi, upang muling masilayan ang dalagang nagbibigay ng ngiti sa kanyang labi. Gabi-gabi niya itong tinatawagan ngunit hindi pa rin siya doon makontento. Nakakagulat dahil sa maiksing panahon lang ay nabihag siya sa kapatid ng kaibigan. He heard someone knocked on the wooden door. Come in, Enya. Hindi niya inaalis ang mga mata sa folder, na binabasa niya muna ng maigi, bago lagdaan. Bumukas ang pintuan at tumasok ang nasa likod noon. Marahan ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya. May problema ba, Nora? Tanong niya. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sekretarya. Iho, baka naman mabaguhan ka niyan. Anito? Mabilis pa sa 4:00, nag-angat siya ng ulo. Malapad siyang napangiti nang makita kung sinong naroroon. Uncle John. Tumayo siya't umikot sa kanyang lamesa. Walang sabi-sabing yakap niya ang may edad na lalaki, dahil sa tuwa na makita ito. Long time no see, Iho. How are you? Mabuti naman at naisipan mo pang bumalik. Tinapik-tapik nito ang kanyang balika. Kumawala siya rito. Very much fine, Uncle. Ayoko na kasing madagdagan pa ang mga nakatambak na ito eh. Baka wala na akong maupuan kung palilipasin ko pa ang mga araw. Isa pa, baka itakwil na ninyo ako sa susunod. Mahirap na, biro niya. Malakas na tumawa ang kanyang tiyuhin. Kapatid doon ang kanyang namayapang ama. Bunso ito sa 5 magkakapatid. Nag-iisa lang itong tiyuhin niya. Ang 3 pa kasi nitong kapatid ay mga babae. Isa ito sa mga executive ng kanyang kumpanya. Dito niya inihabilin ng Aragon Landscaping Company nang umuwi ng Pilipinas,
dahil ito lang ang maaari niyang pagkatiwalaan. Doon, ito lang kasi ang hindi gahaman, at hindi naghahangad na mas higit pa hindi tulad ng iba pang kapatid nitong panay ang pakikipagkumpetensya. Masabi lang na mas nakakaangat o mas tamang sabihin na mas angat sa kanila. Ikaw talaga, iho, maloko ka pa rin at wala ka namang ibang biktima dito kung hindi itong pobre mong tiyuhin. Umiiling-iling to habang paupo sa visitor's chair na nasa harap ng kanyang lamesa. Bumalik siya sa kinaupuan. Ayaw mo ba nun, uncle? Ramdam na ramdam mong ikaw ang kaborito kong tiyuhin. Biro niya pa. Loko ka talagang bata kay. Ako lang naman ang nag-iisa't wala nang iba pa. Palatak nito. Sabay silang natawan ng malakas. Ganito siya sa harap ng nag-iisang taong kasangga niya sa lahat ng bagay. Walang halong pagkukunwari. Halos ito na rin kasi ang tumayong ama niya. Maiba tayo, anito't makaraan ang ilang sandali. Ayos ka na nga bang talaga? Is she really gone in here? Itinuro pa nito ang tapat ng sariling puso. Alam nito ang lahat ng pinagdaanan niya. The old man also knew how he suffered after that breakup. Alam nito ang lahat-lahat, dahil dito lang naman siya nagkukwento ng buong detalye ng kanyang mga plano, liban lang sa kanyang abuela. Seryosong tinitigan niya ang kaharap sa mga mata. Yes, wala na siya rito. Turo niya sa dibdib. Tumangutango ito. Good to hear that at least mapapanatag na rin ang kalooban ko. Pinagmasdan siya nitong mabuti. Something's off. Nangunot ang noo nito kasabay ng paghagod sa kanya na mapanuring tingin. Tinaasan niya ito ng isang kilay. What? Patay mali siyang tanong niya. May nagbago saw, sagot nito. Sandaling nag-isip habang ang isang kamay ay hinihimas na may kalaguan ang balbas. I am still me, walang nabago sa akin. Mariing anya. Nasa tono pang pagdepensa na mas lalong ikinkuryoso ng may edad na lalaki. Umiling to. Hindi, kilala kita kaya't alam kong meron. Sino to? Kilala ko ba? Maganda ba? Mabait, sunod-sunod niyang usyoso. Pagak siyang tumawa. Sino ka agad, uncle? Hindi ba pwedeng ano? O kaya talaga lang na naka-move on na ako kay Is. Natatawa niya panggit. Naroroon pa rin ang pagdepensa sa sarili. Ito naman ang tumaas ang isang kilay. Hindi mo ako mapagtataguan, Grayson. Kilalang-kilala kita mula ulo hanggang paa. Istriktong anito. Tinaasan pa ng kilay sabay halukip-kip. Papaano kung nagkakamali pala kayo? Lihim niyang iniwas sa mga mata rito. Kunwari, ay binuklat niya ang isang folder sa tabi upang malihis ang usapan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Alam kong meron but I don't want to bar in. It's your life, iho. Kung sino man ang nagpabago yan saw. It's a good sign. Nandito lang ako para suportahan ka. Huwag mo lang akong kalilimutang imbitahan kapag kinasal ka na. Nito. Hindi siya umimik. Tanging iling lang ang itinugon niya rito. Your eyes can deceive anyone but not me. Not me, Grayson. Tumayo na ito. Bueno, hindi na kita abalahin pa rito sa dami niyang ginagawa mo. Kulang pa yang maghapon mo. Inginuso nito mga papeles sa harapan niya. Ako naman ang magbabakasyon. Pilyo ang ngiting umukit sa labi nito nang mamil ang kanyang mga mata. What? Bigla siyang napatayo no. Mariing pagtutol niya, nahampas niya pang lamesa. Hindi maaring magbakasyon ang tiyuhin niya dahil wala siyang mapag-iwanan ng kumpanya kapag umuwi na siya ng Pilipinas. Naaway ito ng malakas. Gotcha. I was just kidding. Hinuhuli lang kita dahil alam kong hindi ka amin sa akin. Masaya nitong sabi. Napakamo siya sa ulo kahit kailan talaga. Manang-mana siya rito. O sige na, tutuloy na ako. Sa wakas ay paalam nito, tumango siya, inihatid niya lang ito ng tingin hanggang sa makalabas to ng pintuan. Sandali pa siyang natulala, bago muling kumilos. Napasandal siya sa swivel chair at napabuga ng hangin. Kilalang-kilala talaga siya ng tiyuhin. Hindi naman niya itinatangging may nagbago nga sa kanya. Pero mas gusto niya munang sarilinin. Yon lalo pat hindi pa naman siya ganon kasigurado sa nararamdaman. Kukumpirmahin niya na muna, yun pagbalik ng Pilipinas, bago tuluyang magdesisyon ng ikakabuti sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang puso. Napangiti siya ng maalala kung sinong dahilan nun. Agad niyang pinindot ang intercom. Sir, ang kanyang sekretarya sa kabilang linya. Please order me a bouquet of red roses, chocolates, dresses and stiletto. Sa Pinas mo yun orderin, ikaw nang bahala kung saang flower shop mo orderin ang bulaklak, pero ang damit at sapatos sa Candelaria clothing line mo bilhin. Sa mismong owner ng butik mo, yan ipapadala. Anya, ngingiti-ngiti siya habang naglalaro pa rin sa isip niya ang itsura ng babaeng nagpapangiti at nagbibigay excitement sa bawat araw niya. Copy, sir. Sasabihin ko rin po ba na sa inyo galing?
Tanong nitong muli matapos ilista sa hawak na tablet ang lahat ng utos niya rito. Tumango siya sa kawalan. Yi, tell her it's from Grayson, her boyfriend and her future husband. Ani niya bago in-off ang intercom. Sa maliit na bubong ng kanyang opisina, ay kitang-kita niyang natigilan ang kanyang sekretarya. Matagal pa nitong tinitigan ang intercom, para bang may nakikitang kakaiba doon. Napangiti na naman siya. Normal na yon, hindi naman siya basta-basta naghahayag ng tungkol sa personal niyang buhay sa ibang tao ngayon na lang ulit, yun nangyari. Kinuha niya na ang susi, natapos niya na ang lahat ng nakatambak na trabaho. Umuwi siya't nagmano sa abuela. Uwi ka na naman ng Pilipinas, iwanan mo na naman ang kaawa-awang matandang kagaya ko. Nagpapakonsensyang nito na maibaba niya ang maleta. Maliit siyang ngumiti, lumapit siya rito at lumuhod sa kakinuha ang palad at marahang pinisil. Hindi naman na kita iwan pa dito, Grandma. Sabay tayong uwi. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang maging masaya doon, nagpapahiwatig niyang sabi. I knew it. Finally, umiibig ka ng muli. Pansin ko na yon, pero naghihintay lang akong ikaw mismo ang magsasabi. At sino naman itong maswerteng babae, na bumihag sa puso ng gwapo kong apo? Malaki ang ngiting nakaukit sa labi nito. Hinaplos-haplos pa nito ang kanyang kamay na ikinikiningiti naman niya. Makikilala mo rin siya, Grandma, pero ngayon, kumain na muna tayo at nang makainom ka na ng gamot, para bukas maaga tayong makakauwi ng Pilipinas. Nakangiti niyang inalalayan ang abuela patungong kumidor. Panay ang usisa nito na ilaw niya namang sinasago. Sana maabutan ko pa ang apo ko sa tuhod. Bilisan niyo ang paggawa ha, ani pa ng Donya. We will, sagot niya na lang. Ako na ang magpe-play. Tamad na ginagawa ng dalaga ang trabaho. Ma'am Dulce, tawag sa kanya ni Sofia mula sa labas ng kanyang opisina. Araw ngayon ng Sabado. Marami-rami ang pumapasok na customer ngunit ilan lang doon ang nagagawang harapin ng dalaga. Tamad na tamad pa rin kasi siya. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Ilang araw na siyang natatakam sa mga pagkaing hindi niya naman kinakain noon. Bukod sa pagtatakam sa mga naiisip na pagkain, ay wala naman ng iba pang nangyayari sa kanya. Kaya't hindi niya iniisip na baka nagdadalang tao siya. Baka delid lang talaga siya, dahil minsan ay talagang irregular ang buwan ng dalaw niya. Yes, nakaharap siya sa kanyang komputer at inaayos ang sales nila sa buwan na yon. Hindi na siya nag-abala pang tapunan ng tingin ng sekretarya. Kahit papaano ay napapangiti siya, dahil malaki na naman ang perang kumasok, dahil mas nadagdagan pa ang mga kilalang tao, na nagpapagawa ng mga designer clothes at iba pa sa kanya. Katunayan ay katatapos nilang gawin ang birthday gown ng anak ng isang senadora. Ma'am, ito raw po, lumapit ito sa kanya nang hindi niya nililingon. Nagulat pa siya nang ipatong ni Elora sa kanyang lamesa ang isang basket ng red roses, chocolates, at mga branded clothes at sapatos. Kunot noong tinignan niya ang sekretarya. Ibinalik ba ng mga customer? Hindi ba nila nagustuhan ang mga dress at sapatos natin? Magkakasunod niyang tanong na hindi niya gaanong napagtuunan ng pansin ang bulaklak at chocolates hindi. Hindi naman yun nawawala sa busines na kagaya ng sa kanya. Ang ipinagtataka niya lang ay bakit kailangan pang dalhin yun ni Sofia doon. Bakit hindi na lang i-display muli? Nagkibit balikat ito. Hindi para daw talaga sa'yo mga iyan sabi nung nag-deliver. Tignan mo na lang yung card sa flower na malaman natin kung kanino talaga ang mga iyan galing. Nangingiting-an nito. Hindi na lang siya umimik mukhang alam na niya kung kanino galing ang bulaklak isa ang tao lang naman kasi ang nagpapadala ng red roses sa kanya. Makikiusyoso pa sana si Elora ng sunod-sunod ang pagpasok ng mga mumi. Kainis naman. Kung kailan gusto ko ng tsismis saka naman sila nagdadatingan, nanunulis ang labing reklamo nito. Tipid niya na lang initian ang kaibigan paglabas ni Sofia, ay saka pa lang niya tinignan ang karden na kalakip ng mga bulaklak na iyon. Dahan-dahang sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi, hanggang sa pati mga mata niya ay nakangiti na rin. Hindi niya napigilang kunin ang bulaklak at samyuin yon. She even hugged it for a while para siyang isang teenager na noon lang nakatanggap ng bulaklak sa buong buhay niya. Kung tutuusin simula nung maging sila ni Enzo ay mabibilang lang sa daliri niya ang mga ibinigay nito na bulaklak sa kanya. Wala namang kaso yon sa kanya. Dahil hindi niya naman talaga hilig ang mga bulaklak. But now that bouquet of flower made her smile, and felt special, may hatid yung mainit na haplo sa puso niya something she never felt with Stefan's gestures before. Tanging si Grayson lang nakagawa nun sa kanya, kakaiba talagang lalaki. Hindi niya ito maihahambing sa dating kasintahan. Dahil magkaiba ang dalawa Grayson has a genuine gesture samantalang si Enzo ay palaging aburido ni hindi magawang unahan siya sa pagbati. Tuwing may mga yesi na okasyon sa kanilang relasyon minsan lang din itong maging sweet sa kanya,
nagiging gentleman lang kapag nasa harap nila ang tita Carlota nitong gustong-gusto siya. Nakangiting kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa lamesa sandali siyang nag-isip pagko, ay nagtype doon tumigil siya matapos isulat ang nais na sabihin. Pero muli lang din niya yung binura baka kasi kung anong isipin nito. Kapag nag-text pa siya siguro naman alam na nitong magugustuhan niya yon ibinaba niya ang cellphone muli niyang tinignan ang hawak na bulaklak bago nagpatuloy sa pagtatrabaho, at dahil doon hindi na halos mawala ang mga ngiti niya hanggang sa pagsapit ng gabi. Candy, sasabay ka na ba sa akin, tanong ni Sofia sa kanya? Habang nagsasara na sila ng kanyang butik, tapusin na lang natin. Sagot niya nang matapos sila sa ginagawa, sabay na sila ang lumabas. Hindi niya na rin nakalimutang bitbitin ang bulaklak na bigay ni Grayson subalit natigilan siya na makita. Kung sinong taong nasa labas kumulo ang dugo niya, pagkakita sa taong hindi niya na sana gusto pang makita mariin niya rin na Kuya M. Kamau Candice, untag sa kanya ni Sofia, mauna ka na ako na. Bahala rito, may otoridad niyang utos sa kaibigan, sigurado ka ba papaano kung walang mangyayari sa amin? Kilala mo ako. Hindi ako nagpaplalong lalo na hindi nagpapaabot kaya sige na may sakit si tita. Hindi ba kailangan mo na umuwi kaya ko ng sarili ko? Ana, bagaman nag-aalangan ni pumihit ng papalayo si Elora, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya nang harapin si Enzo, maayos ang postura nito. Pero alam niyang nakainom ang lalaki. Dahil sa magulong itsura nito, I just want us total. I also wanted to say I'm sorry, and what I did, please give me another chance. I love you babe. Malungkot na wika nito, lumapit ito sa kanya. Pero agad siyang umatras, pandidiri ngayon ang nararamdaman niya. Para sa dating kasintahan, hanggang diyan ka lang, kung ayaw mong mag-iskandalo ako rito. Hindi rin ako mangingiming saktan ka, babanta niya. Hindi mo magagawa ang bagay na yan, kilala kita Candice, kumpiyansa ito. Napatingin to sa hawak niya, nagbago ang anyo nito na muli siyang titigan, suitorha. Ganun ba ako, kadaling ipagpalit ha Candice, sarkastikong tanong nito, akma palang sana siyang sasagot nang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Yes, because you are an a-hole barito. And sambit ng lalaking kilalang-kilala ng puso niya, mabilis siyang napabaling sa kanyang may likuran. Ilang hakbang mula sa kinatatayuan niya, ay naroroon si Grayson matiim, onong nakatingin kay Stefan. At sino ka naman, tanong ni Stefan, baka sa tinig nitong pagkainis his loyal boyfriend. Bakit masama na bang sunduin ko ang girlfriend ko? Dahan-dahang lumapit sa tabi niya si Grayson, bawat hakbang nito ay nagpapabilis ng husto sa tibok ng kanyang puso. Girlfriend? Takang binalingan siya ni Enzo, I can't believe you, ganun lang ba ako? Kadaling ipagpalit mataas ang boses nitong sabi, napakuyom ang kamao niya, ang kapal naman nung magsabi ng ganon sa kanya. Gayong ito ang naunang gumawa na mali, gusto niya sanang ipagtanggol ang sarili, subalit na maramdaman niya ang kamay ni Grayson sa kanyang biwang at hapitin siya nito kapag ko ay walang ano-anong hinalikan siya sa mga labi, ay nawala siyang bigla sa sarili. She just responded to his mind-blowing kiss with the same intensity. Pareho pa silang naghahabol ng hininga ng pakawalan ng isa't isa. Nakakalokong tinignan ni Grayson si Enzo. You're saying something, na ngaasar niyang tanong sa lalaki. The heck? Hindi pwede. Kanan, this is mine, malakas na mura at palatak nito, mas lalong lumapad ang pagkakangiti, pag-aksayahan ng panahon ang basurang kagaya niya anito sa kanya tumango. Siya't mahigpit na humawak sa braso ni Grayson, na pangiti ito sa kuling binalingan si Enzo. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa kapabayaan mo ha. Because I have now the most wonderful woman in the world, at hinding-hindi na siya babalik pa sayo, kahit na kailan. Dahil hinding-hindi ko siya sasayangin ni ang pakawalan siya ay, hindi ko gagawin, kung nangako ka man sa kanya ng kasal ay ako na ang gagawa nun, para ados ani sa muli, ay nakakalokong ngiti ibinigay nito kay Enzo bago siya iginyasa. Sasakyan nitong nakaparada sa hindi kalayuan, narinig pa nila ang sunod-sunod na pagmumura ni Enzo. Pero pareho nila itong hindi pinansin, nag-umapaw ang saya sa puso niya sa binitawang salita ni Grayson, isang bagay na kahit kailan hindi na iparamdam ni Stefan sa kanya. Inyabot ni Grion ang isang pumpon ng pulang roses, kay Dulce na naroroon sa loob ng coach. For you. I missed you a lot. Kinuha niya ang isa nitong kamay at hinagkan yon. Thank you, batid niyang pinamumunuhan na siya sa mga sandaling yon. Dahil nag-init ang magkabilaan ni Pisnch. Iba pa rin talaga, kapag personal nang ibinibigay ng lalaking nagpapa-abnormal sa tibok ng puso niya mga bulaklak na naging paborito niya na. Say that you miss me to, mi amor. Nang arok ang boses na pakiusap sa kanya ni Grayson, ginagapan nito, ang kamay niya't namumunggay ang mga mata, habang nakatitig sa kanya. Namiss din kita, nahihiya niyang sabi. Mas lalong nag-init ang kanyang mukha nang ngumiti ito, kita-kita niya ang pantay na pantay nitong ngipin. Mahihiya talagang dumi sa puti ng ngipin nito. Napakuwap-kurap siya, dahil wala talaga siyang makita ni isang kapintasan sa lalaki. Napakagwapo nito. Grayson was looking hot as ever. Umayon ng husto sa maskulado nitong katawan ng itim na sando at leather jacket na itim din. Taglay nito ang kaismang kahit na sinong babae ay maninikluhod sa harap nito, makuha lang ito. Hindi lamang panlabas nitong anyo, nakakamangha dito,
dahil sa edad na 30, ay marami na itong napatunayan. Kabi-kabilaan ang mga negosyo at namamayagpag din ang pangalan nito sa loob at labas man ng Asya. Wala sa sariling nakagat niya ang ibabang labi. Adobo, anya. Natutop niya na lang ang bibig lalo na nang ngumisi ito. Gusto mo akong papakin? Nangaakit na tanong nito. Pwede naman. Dahan-dahan itong lumapit at takma ng didikit ang labi sa kanya nang pigilan nito. Medyo napalakas pa ang pagkakatulak niya dala ng kaba. Yung adobo mismong tinutukoy ko. Tama yun nga. Huwag ka na munang mag-assume. Wala pa nga tayong label Anya, sinadya niyang hinaan ng huling salita ngunit hindi naman yun nakaligtas sa matalas na pandinig ng binata. Oh, saan tayo pupunta? Seral na namilog ang mga mata niya nang mabilis pa sa 4:00 ang pagpapatakbo nito sa sasakyan. Sa munisipyo. Ibibigay ko na sa iyo ang apelido ko. Ayoko ng label lang, gusto kong akin ka na talaga. Kinindatan siya nito. Pagkasabi noon, namilog naman ang kanyang mga mata. Hoy, ano ka ba? Sarado na yon, gabi na. Ano ka ba't saka tumigil ka nga muna sa taranta? Inagpapalo niya ito sa braso. Okay, but after this, Elcor, anito sabay kindat sa kanya. Iniliko nito ang kotse, hanggang sa huminto sila sa harapan ng isang magarang mansyon. Bahay niyo ba to? Tanong niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nope, kay grandma ang bahay na ito. Simpleng sagot nito at inalalayan siya sa pagbaba. Napatingin pa ito sa kanya. Kinakabahan ka ba? Masuyo nitong tanong dahil nanlalamig ang palad niya. Medyo lang, ang sagot niya. Matamis itong ngumi kasabay ng paghapit sa biwang niya. Hindi mo kailangang kabahan. Mabait si grandma at saka hinahanda niya na ang wedding natin. Regalo niya daw sa ating dalawa. Anit kinintilan siya ng halik sa pisngi. So let's go, Sage. Nagbatangay na lang siya sa lalaki. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit hindi mapakali ang puso niya. Nakuha ni Grayson ang puso niya at ngayon iniibig niya na ito. Ngunit handa na nga ba siyang dalhin ng apelido ng lalaki? Iha, finally nakita na rin kita. Abay napakaganda mo. Ang swerte nga ng apo ko. May nabuo na ba kayo? Sabay silang nagkatinginan sa tanong na yon ng Donya pagpasok nila ng mansyon. Wala pa naman po siguro, mahina niyang sagot. Huli na nang mapagtanto niyang narinig pala yun ng maglola. Abay kung gan may nangyari na, tatango-tangoan niya ng Donya. Nakaukit sa labi nitong nakakulong ng ngiti. Halika, iha at maupo tayo at nang makapili ka na ng wedding gown mo. Po. Pero wala pa po kaming relasyon ng apo ninyo. Hindi mo ba mahal ang apo ko? Lumungkot bigla ang mukha maging ang tono nito. Hindi naman po sa ganun, Lola. Aminin ko po na meron akong nararamdaman para kay Grayson, pero Lola masyado pa pong maaga. Anya. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Grayson. Kinokor. Bigla-bigla ka namang lalaki ka. Gusto na kita, pero manligaw ka naman. Tumayo ka diyan. Mariing ani niya rito pinandilatan niya pa ito. Hindi pa naman ako nagpo-propose. Hihingin ko lang ang mo. Can I court you, Dulce? Masuyo nitong tanong na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya napigilan ang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Na, pinapayagan na kita basta tumayo ka na diyan. Anya pinamulahan siya ng kuno nito ang kamay niya't masuyong hinagkan. Napapangiti na lamang ang Donya. Masayang masaya ito. Para sa apo bueno pwede na siguro tayong mamili ng mga isusuot nyo. Para sa future wedding ninyo saad ng Donya. Kung okay lang po sana Lola na ako na lamang po ang gagawa ng designs na mga isusuot namin. Nahihiya pa niyang request designer ka. Aba hindi sa akin nasab ng aking apo. Makahulugan nung tinignan na ngayon napapakamot ulong apo. Hindi nyo naman po ako tinatanong grandma abang batang to ako pang sinisi o siya basta't bilisan nyo lang at ako'y atat ngang magkaroon ng apo sa tuhod. Ito tumango na lamang sila nang hindi na humaba pa doon na sila kumain ng dinner. Gusto pa sana ng Donya na doon na lamang siya magpalipas ng gabi ngunit tumangi siya. Dahil sa natanggap na tawag mula sa ama nais nitong mag-usap-usap sila ang lahat. Kasi na mga sinabi niya patungkol sa pangalawang asawa nito, ay nalaman nitong totoo, lumubog na umano ang kumpanya, nawala na rin sa buhay nito, si Divina, dala-dala ang ilang milyon na ninakaw nito sa kumpanya niya. Patawarin mo ako, Ana. Naging bulag ako, naging bingi ni hindi ko kayo pinakingan. Atawad, patawarin ninyo ako mga anak. Lumuhod ito sa kanila ng kanyang kuya Clarence. Nahabag siya sa natitira na lamang nilang magulang bumagsak na ang katawan nito, at nangingitim ang ilalim ng mga mata nangilid ang luha niya nang lumapit ang kuya niya sa ama nila't mahigpi itong nyaka. Matapos alalang tumayo tumingin sa kanyang kapatid, at inaya siyang yumakap din na kaagad niyang ginawa, para siyang bata na umiiyak, habang yakap-yakap ng ama't kapatid. Hindi naman kami galit sa'yo dad nagtampo kami, pero ang magtanim ng galit sa'yo,
Hindi namin magagawa ganun kami ni Mama pinalaki, at saka mahal ka namin masaya kami, dahil sa wakas nakita mo na mga hindi mo nakikita noon. Ani Clarence, isa pang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nila, bago niya sabihin ang tungkol sa kanila ni Grayson. Inaasahan na niyang magugulat ang kapatid ngunit kabaliktaran ang nangyari, dahil tuwang-tuwa pa ito. Nagkaroon muna ng pag-uusap ang pamilyang Aragon at Lanzamora bago pagkasunduan ang araw ng kasal. February 28 ang napagkasunduang petsa ng kasal, ilang buwan pa naman yun. Kahit marami pang oras ni Candice upang gawin ng wedding gown, pati na ang tukso ng nobyo. Nobyo niya na ang lalaki, dahil sa tuluyan niya nang tinanggap ang pag-ibig nito. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa isang Grayson? At sa kanalaman na nilang nagkaroon ng bunga, ang isang gabing pagsasalo nila, kaya't walang rason upang pahirapan niya pa ito. Ano ka ba, hindi naman ako lumpoy? Nanunulis ang labing reklamo niya. Magsyam na buwan na rin ang nakalipas nang ikasal sila. Napaka-memorable ng kasal na ginanap sa Manila Cathedral, dahil nagmistula siyang prinsesa. Tinupad ni Grayson ang malafeyital na wedding na pinapangarap lamang niya. Sa pagbukas ng pinto ng simbahan, ay sumalubong sa kanya ang iba't ibang kulay ng paru-paro na mangha, at talagang naging emosyonal siya. Dahil inalam talaga ni Grayson ang lahat-lahat ng gusto at pangarap lamang niya, mas lalo niya lang tuloy minahal ang asawa bago ang kasal ay. Dinalaw nila ang puntod ng kanyang ina at doon ay nagpaalam ito na pakakasalan siya. At ingatan, habang buhay ang assurance, na hinahanap-hanap niya, why natagpuan niya, kay Grayson lahat na magagandang katangian, ay nasa lalaki na kaya't ano pa bang hahanapin niya. Ayoko lang na mapagod ka, gusto kong ingatan kayo ng babi natin, hayaan mo na ako hon. Masuyong sambit ni Grayson, saka siya inalalayan sa pag-upo. Binigyan pa siya nito ng iba't ibang klase ng prutas na binalatan na nito, pagkatapos ay kinuha ang kanyang paa at ipinatong sa tuhod nito. Sa kayon hinilot, hindi niya naman maiwasan ang hindi pamulahan, kalambing naman kasi ng asawa niya, napakamaawain, ayaw lang siguro ng mahal niya na magtampo o magali siya, kaya't hindi na napaunlakan ng alok ng kaibigan. Gumiti siya rito, sinanyasang lumapit. I love you to hon, tugon niya, saka hinagkan sa labi ang asawa. Nagtagal ang pagsasalo nilang yun ng halos 1 minuto, kung hindi pa nga humilab ang siya ni Candice, ay hindi pa ni Grayson pakakawalan ang kanyang labi, and araw dining iyon, ay tuluyang isinilang ni Candice ang una nilang anak. Sobra ang sayang ibinigay ng kanilang unang anghel sa kanilang pamilya. Matapos yon, nangako noon si Grayson na hindi na ulit dahil kawawa ang asawa, ngunit ang pangakong iyon ay napako nang muling magdalang tao si Candice ng 2 supling. Por Diyos, por santo ka naman, Gason, sabi mo, hindi na muna magdedeposito. Pero ano to, mga anak na ako, lintik ka, ang sakit ng tiyan ko, bumangon ka na riyan. Kung hindi bubuhusan kita ng kumukulong tubig, singhal ng naglabor na si Candice. Madaling araw pa lang, kaya't himbing na himbing pa ang kanyang asawa na napuyat sa pag-aalaga ng anak nilang lalaki. Ha? Saan? Nasan ang anak natin? Naalimpungatang tanong ni Grayson. Binatukan niya naman ito, dala ng inis. Arehan naman, aray-arayan kita diyan eh. Mas masakit ang paglilabor lalo ng panganganak. Kaya tigil-tigilan mo ako. Ha, manganganak na ako, buhatin mo na ako't dalhin sa ospital, tal palatak niya. Nasapo niya na lang noon ang imbes siyang buhatin ng asawa, ay ang panganay nila ang binuhat nito palabas ng kanilang kwarto. Bumalik naman to kaagad na mapagtanto, na hindi siya ang buhat-buhat. Sorry Hanan, sorry, I love you, kinintalan siya nito ng halik bago buhatin. Naroroon naman ang donya, kaya't dito na lang nila inihabilin ng panganay. Ilang oras pa, ay tuluyang isinilang ang kambal na babae, na anak nila Candice, at grown kung noy masayang-masaya sila ngayon, ay masumaya pa sila sa pagdating na malulusog at magaganda nilang prinsesa. Wakas napairap si Sofia nang marinig na naman ang mga tawag sa kanilang tarangkahan. Nakakainis talaga ang mga tagahanga ni Kuya Emilio. Nakasimangot siyang lumabas ng bahay para harapin ang 3 babaeng pabalik-balik sa kanila mula kahapon. Wala po dito si Kuya. Maaga siyang umalis para mag-ensayo ng basketball. Malungkot naman ang mga mukha ng 3 babae. Ganoon ba? Pwede bang pakibigay to sa kuya mo? Inabot sa kanya ng babae ang sobrang pula na may hugis pusong sticker. Sos, kinikilig pa yan. Sedge po. Ibibigay ko sa kanya mamaya. Tumalikod na si Sofia at tumasok sa bahay. Ang mama ni Sofia ay guro at ang papa naman ay driver ng van. Kaya madalas, silang dalawa lang ni Kuya ang nasa bahay. Napasigaw si Sofia nang harangin siya ni Emilio, ang kanyang kuya. Hoy! Nakita ko yon ha. Sabi mo sa kanila, wala ako rito. Sino ba yung mga yon at kailangan mo pang magsinungaling? Inabot ni Sofia ang mga love letter. Oh, ayan. Binigay nila yan kasi crush ka raw nila. Hindi mo ba talaga alam na may crush sa'yo yung mga yon? Saka hindi naman ako nagsinungaling, giit ni Sofia.
Kinuha ni Emilio ang mga love letter. Mga high school pa, yung mga yun ha. Lagot ka kapag pinatulan mo, yung mga yon. Inirapan ni Sofia si Emilio. Si Emilio ay nagtatrabaho bilang construction worker sa isang kumpanya. Hindi ito nakapagtapos dahil mas pinili niyang tulungan ang mga magulang. Si Sofia naman ay teacher sa kindergarten. Oh, bakit? Sino bang nagsabi sa iyo na pinatulan ko, yung mga yon? Alis na nga pala ako. Wala ka bang trabaho ngayon? Umiling si Sofia. Wala eh. Sabi ni Papa, ihahatid na lang daw kita ng pananghalian kasi hindi ako nakapagluto. Ngumisi naman si Emilio. Sige ba? Baka mapagkamalan ka na naman ng mga kasama ko na girlfriend kita ha. Shut up, kuya. Diniin pa ni Sofia ang pagbigkas sa kuya. Alam kaya ng lahat na kuya kita. Hindi naman tayo magkapatid, Melay. Biglang sumeryoso si Emilio. Note, binago ko ang palayaw ni Sofia, mula Ana patungong Mela. Tumahimik na rin si Sofia, dahil may kung anong naramdaman sa kanyang dibdib. Anak man na matalik na kaibigan ng mama niya si Emilio, sa mata ng tao ay magkapatid sila. Yumuko si Emilio sa kinaupuan ni Sofia. Halos mapasinghap si Sofia, dahil sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Aalis na ako. Wala ba akong kiss diyan? Halos magkadikit na ang ilong nilang dalawa nang sabihin iyon ni Emilio. Kinagat ni Sofia ang labi niya. Gusto mong suntukin kita. Pero ngumisi lang si Emilio. Magalit o kaya maging masaya ka nang dahil sa akin. Masaya na ako, Mela. Basta may nararamdaman ka lang na kahit na ano sa akin. Ang saya-saya ko na. Hinalikan ni Sofia si Emilio sa labi ng mabilisan, kaya tumigil ito. Happy now, ani Sofia. Tumayo si Emilio na kagat-kagat ang labi. Dinilaan pa nito ang sariling labi. Sobra pa sa masaya, Mela. Umalis na si Emilio at hindi maiwasan ni Sofia ang kabahan sa ginagawa nilang dalawa. Alam niyang hindi pwede, pero minsan hindi niya kayang pigilan ang sarili. Mela, anak. Oh, papa. Nakarating na pala kayo. Kinuha ni Sofia ang mga dala ng papa niya. Bumili na ako ng ulam natin sa palengke. Anong oras po ba susunduin si mama sa eskwela, pa? Tanong ni Sofia habang kinukuha ang perang inilabas niya mula sa ATM kahapon. Mamaya pang 3:00, anak. Pa, heto po pala yung para sa inyo. Inabot ni Sofia ang sapat na pera para sa papa niya, kaya natahimik ito. Anak, lagi na lang tuwing sahod mo binibigay mo sa amin ni mama mo. Wala ka na yatang iniiwan sa sarili mo. Pa, meron naman. Sige na, kunin niyo at bibigyan ko rin mamaya si mama. Halos maiyak na tinanggap ng papa niya ang pera. Salamat, anak. Hindi naman namin kailangan ito talaga eh. Sapat na yung alam kong nakakatulong ka. Anak, may trabaho naman ang kuya mo kaya may pambayad rin. Hindi porket malalaki na kayo't wala pang sariling pamilya, ay obligasyon nyo na kami. Makita lang namin kayong masaya't masigla. Kuntento na kami na mama mo. Ngumiti na lang si Sofia, dahil sa kabutihan ng kanyang mga magulang kaya, natatakot siyang baka isang araw, ay masaktan niya ang mga ito, kapag nalaman nila ang tunay niyang nararamdaman. Nang magtanghalian na, ipinagbalot ni Sofia si Emilio ng pagkain, para maihatid sa trabaho. Mainit ang sikat ng araw nang lumabas siya ng bahay, at sumakay ng tricycle. Pagdating doon, agad niyang natanaw si Emilio na naninigarilyo sa labas ng pinagtatrabahuhan. Naninigarilyo ka na naman. Salubong niya rito. Napalunok siya nang makitang basang-basa ang shirt nito, kaya kitang-kita kung gaano ito kamuskulado. Oo, naglalaway ka na naman, buding. Sinampal ni Sofia si Emilio, dahil tinawag na naman siya nito ng napakapangit na palayaw. Tumigil ka nga. Kunin mo itong pagkain mo, para makauwi na ako. Aba, Emilio. Are, pakilala mo naman kami diyan sa kapatid mo. Ganda-ganda naman kasi. Tumagistis ang mga kasamahan nito sa trabaho. Tumahimik ka, Baldha. Baka gusto mong suntukin kita. Kuya, saway ni Sofia nang makitang seryoso si Emilio. Joke lang naman, Walang biro-biro sa akin pagdating sa kapatid ko. Malamig nitong sabi. Inakbayan si Sofia. Tara na, date tayo. Napasinghap si Sofia. Ano? Doon tayo kakain sa karinderya. Bagong sahod ako ngayon kaya bibilhan kita ng gusto mo. Bibili rin ako ng gamot ni nanay sa ubo. Umiwas na lang si Sofia, para hindi na siya mahulog ng husto sa kanyang kuya. Kumalabog ng husto ang dibdib ni Sofia, habang nagbibiyahe sila ni Emilio. Hindi naman ito ang unang beses, pero kinakabahan pa rin siya. Saan ba tayo pupunta, Raf? Baka magtaka sila papa na wala pa ako sa bahay. Huminto ang tricycle sa isang simpleng kainan sa tabing dagat. Note, binago ko ang setting ng date
para mas maging kaiba. Dito lang naman, Mela. Bakit parang kinakabahan ka yata? Akala mo ba sa motel kita dadalhin? Tinampal niya ang braso ni Emilio. Ang bibig mo. Baka anong isipin ng tricycle driver?